Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa pagpasimula po ng ating service sa oras na ito. Dakilang Diyos, amang banal sa mga oras na ito, dakilang Diyos, narito kami dakilang Diyos, lumalapit sa iyo na meron po pagpapababa, Panginoon. Ang dalangin po namin, dakilang Diyos, samahan mo kami dakilang Diyos sa aming pagluluwalhati sa iyo, dakilang Diyos, bigyan mo kami dakilang Diyos ng tamang kaisipan, tamang puso sa oras sa paglapit po namin sa iyo. Ang dalangin po namin, samahan mo ang bawat isa po sa amin, ganun po ang aming tagapagsalita, gamitin mo siya sa makapangyarihang paraan upang mahipo dakilang Diyos ang mga taong makakapakinig dakilang Diyos ng iyong salita, dakilang Diyos sa oras na ito. Handa mo rin po ang taong makikinig na sa replay na ito, sa online na ito, dakilang Diyos, handa mo lang mga puso at isipan, dakilang Diyos. Sapagkat wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Panginoon, pagpalain mo rin po ang bawat tinatangkilik ng bawat taong narito ngayon sa online o makikinig dito, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong gagawin sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. At muli, isa pong magandang umaga sa inyong lahat. Ito po yung ating weekly service na ginagawa sa online. Mga kapatid, para po sa inyong kalaman, yung ating pong ginagawa, ito po ay pagpapalawak ng ating gawain upang magkaroon po tayo ng magandang communication sa bawat tao. Sa bawat taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Mapapanood po nila ito through online, but mga kapatid, kailangan po natin ng support. Tayong mga member ng FAP o dito sa ating member ng church na ito, mga kapatid, pwede po nating suportahan ang ating gawain habang tayo po ay nakikinig ng online, habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, pwede po tayo tumulong sa gawain ng Diyos. Kaya ngayon pong umaga, bago tayo pumunta sa salita ng Diyos, meron po tayong babasahin sa ating message ng ating sa Bible verse po natin dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Ganito po ang sabi. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. Ang naghahasik ng sagana ay maghahasik naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob
o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay nagsisasagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ng nagsipaggana sa bawat mabuting gawa. Okay, napakaganda po ng sinabi dito ni Apostol Pablo na ang bawat isa daw ay magbigay ng ayon sa ipinasya ng ating puso. So alam naman po natin na hindi tayo naniniwala sa sinasabing 10% na tithings dahil alam po natin ang tithes po is agricultural. Itong ibibigay natin, itong pananalapi, hindi po ito siya agricultural. Ito po ay pera. So, hindi po siya tithes. Ibig sabihin, magbibigay tayo sa gawain ng Diyos ayon sa ipinasya ng ating puso. Magbigay po tayo dahil hindi obligado. Tinatanggal po dito po sa sulat ni Apostol Pablo, tinatanggal niya yung obligatory ng tithes. Dito po, sinasabi niya, magbigay ayon sa ipinasya ng ating puso. Kaya po ngayon, dadako po tayo sa mensahe o salita ng Diyos sa oras na ito. Ibigay ko po kay Doc Ronald ang nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking pinasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalakit sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalakit sa'yo. Sambahin, buong laman ng puso ko ito ang mamalakit sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ang mamalakit sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ang mamalakit sa'yo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong pastor, Ronald Ovidos. Bumabati sa inyo ng Happy Lord's Day. Happy Sunday po sa inyo na ating mga viewers. At salamat po sa dakila nating Panginoong Ama sapagkat pinahintulot niya tayo makapag-worship ng malaya ngayong Sunday sa pamamagitan po ng online. Salamat po, Pastor Brax, sa unang pag-welcome sa ating pong programa every Sunday. Malapit na naman po ang Pasko. Ano po? Ilang days na lang. Less than mga 90 days na lang. Malapit na naman po ang Pasko. At alam ko po, marami sa inyo ang excited na naman sa darating na Kapaskuhan. In fact, kung kayo po ay pupunta sa mga mall ngayon at mamamasyal, halos ang mga tugtog palagi ay puro awit pang Pasko, hindi po ba?
Ano po ang nararamdaman ninyo? Aba, siyempre, excitement. merong excited, merong malungkot, lalo na yung mga walang pangregalo, lalo na yung may mga mahal sa buhay na nasa malayo. At siyempre, sabi nga, ano ba ang espiritu ng Pasko? Ang espiritu ng Pasko ay ang dakilang pagbibigay ng Panginoong Diyos, Ama, ng kanyang bugtong anak, upang magkatawan tao sa lupa, para po tayo po ay iligtas. Yan po ang espiritu ng Pasko. Ang espiritu ng Pasko po ay pagbibigay. At bilang mga Kristiyano, ito pong tinatawag nating Christmas celebration, ito po yung matagal ng kustumbre at tradisyon ng mga ancient Christians na sineselebrate nila ito, particularly sa Pesang December 25. At kakaiba naman sa mga kapistahan ng ibang mga walang kinikilalang Diyos, siyempre alam natin, ang kanilang espiritu ay hindi pagbibigay, kundi pagtanggap at mga pag-abuso ng kanilang mga bisyo na nakakasira ng kanilang buhay. At puro mga pangalakal. No, hindi po ganyan ang espiritu ng Pasko na inantay ng mga Kristiyano. Nasanay po tayo. Ako, nung maliit ako, pagka Pasko, regalo ko. Hingi kagad. Regalo ko. Asa na regalo ko? So, hingi kagad. Hindi po ganyan espiritu ng Pasko. Kaya po sa umagang ito, ang tema po natin ay napakaganda. Ang tinatawag po natin giving o New Testament giving. New Testament giving. Ang paraan ng bagong tipan sa ang pagbibigay. At particularly, ang pinag-uusapan natin ay pagbibigay po sa mga gawain o ministry ng Panginoon. Ang pagbibigay, alam natin, hindi sa atin nagmula yan. Ang pagbibigay at ang dakilang tagapagbigay ay siyempre walang iba, kundi ang ating Ama na nasa langit. Kaya po, kung tayo po ay pinikilala natin ang ating mga sarili, bilang tayo po ay anak ng ating Ama sa langit, sigurado ako na ang espiritu na mapagbigay at pagbibigay ay nasa ating puso at hindi na mahirap na tayo ay gawin yan. Kaya po, pag-aralan natin ngayon sa ating lesson ang tungkol sa New Testament principle of giving. Ano ba ang prinsipyo ng bagong tipan tungkol sa pagbibigay? Napakahalaga po na maintindihan natin to, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi po, itong espiritu ng pagbibigay na ito, madalas po ito ay hindi naintindihan. Hindi po ito madalas naintindihan, madalas ay marami po ang nalilito po tungkol sa bagay na ito. Kaya po, samahan niyo po kami sa aming pong gagawin pag-aaral ngayon at ating pong hihimayin mula sa kasulatan ang sinasabi. New Testament giving. Ayon po sa teksto na binasa sa atin kanina ni Pastor Lad, 2 Corinthians 9:6-8. Ibig sabihin ay titignan nating maigi at ating pong hihimay-himayin ang prinsipyo ng pagbibigay ng ang New Testament na kung saan tayo mga Kristiyano po ay kinabibilangan natin ito. Alam po natin na ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Ang Panginoong Diyos ay Diyos na tagabigay at dakilang tagapagbigay. Ano pa't pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay mismo? Hindi niya pinagdamot yung kanyang pinakamamahal na bugtong na anak na si Kristo. Sa halip, binigay niya ito na magsakripisyo. Nagsakripisyo din ng Ama, hindi lang anak. Nagsakripisyo din ng Ama. Kaya itong pagbibigay natin pinag-uusapan ngayon na prinsipyo ng New Testament ay meron po talaga itong tinatawag na espiritu ng sakripisyo at pagbo-volunteer. Kasi po, unang-unang sa lahat, mga kaibigan, kung ang Diyos ay hindi nag-volunteer at hindi nag-sacrifice para lamang ibigay ang buhay ng kanyang anak para matubos tayo sa ating kasalanan, sigurado ako na tayo po ay lahat mapupunta sa impyerno. Dahil sa mahal tayo ng ating Panginoon, ng ating Creator, ay talagang binigay niya. Walang sapilitan, kusang loob. Maging ang Panginoong Kristo sa kanyang pangungusap ay siya'y nagkusa at nagbigay ng kanyang sarili. Hindi siya tinakot o
o hindi siya pinilit. So basahin natin ang teksto natin ngayong umaga. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians 6, chapter 9, 6 to 8. Tandaan nyo ito, mga ang nagtatanim ay ng kaunti, ay aani ng kakaunti. Ang nagtatanim naman ng marami, ay aani ng marami. Natatandaan nyo, ito ay ating topic last week. Ito pong the principle of sowing and reaping, di po ba? Kung anong tinanim mo, ay yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng konti, sabi naman dito ni Pablo, siyempre konti ang aanihin mong pagpapala sa Diyos. Pero ikaw naman daw ay nagtanim ng marami, marami ka rin pagpapala na tatanggapin sa ating Panginoon. Tuloy natin. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. There's nothing impossible with God, and amen to that. At higit pa sa inyong pangangailangan. Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Bakit po ang Diyos ay hindi nagdadamot sa kanyang mga anak? Bakit po ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagdadamot sa atin? At patuloy niya tayong pinagpapala sa ating buhay, material man o sa ating pananampalataya. Sabi dito ng Panginoon, meron siyang dahilan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ayan pala ang sikreto, mga kapatid, mga kaibigan. Ang pagbibigay, ang pagpapala na ating tinatanggap na sagana mula sa ating Panginoong Diyos, hindi po doon nagtatapos ang mga bagay na yon. Hindi po. Hindi pala doon nagtatapos. Ito lamang ay hindi end. Ito lamang ay hindi ito ang end, kundi ito ay means. Ito ang means, ang pagpapala na ating natatanggap. Ito po ay means upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ito pala ang mga taong pala, mga kaibigan. Ito pala ang mga taong mayaman. Sabi ng isang basa ko, hindi naman masama ang maging mayaman na lingkod ng Panginoon. Kasi po, may dalawang klase daw ng mayaman. Isang mayaman pa na mayaman sa Panginoon at mayaman sa sanlibutan ito. Ang pagkakaiba daw nila, ang mayaman po na totoo na nasa Panginoon, ang kanyang kayamanan, hindi niya, sabi nga, hindi niya pinagdadamot. Kundi ginagamit niya ang kayamanan ng kanyang pagpapalang tinanggap sa Panginoon para sa pagkakawang gawa. So, pag sinabing pagkakawang gawa, hindi po nagtatapos ang kayamanan sa pera o sa iyong mga palad, kaibigan, kundi ito po'y gagamitin sa pagkakagawa. Ano po mangyayari pag hindi natin nasunod ang prinsipyong ito? Of course, marami sa atin, pagkatanggap ng kayamanan, itatago, yung iba ilulustahin sa walang kabuluhan, at yung iba ipagdadamot kahit na may nakikita siyang nangangailangan sa kanyang paligid. Hindi po ganyan pala ang plano ng Diyos, kaya pinagpapala. Pinagpapala ka ba ngayon, kapatid? Ang layunin ng Panginoon ay upang magamit kayo sa pagkakawang gawa. Paano hindi nagamit sa pagkakawang gawa? Of course, hindi pagpapalain ng Panginoon yun. Baka sa ibang Panginoon nanggaling yung iyong kayamanan. Kaya po, itutuloy natin, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Ito po yung isa sa pagkakawang gawa na purpose pala kung bakit tayo ay pinagpapala ng Diyos. Hindi para solohin mo ang pagpapala, kundi ibahagi sa pagkakawang gawa. Ano po yun? Ang bawat isa'y dapat, pag sinabi pong dapat, talagang kailangan. Hindi optional. Yung iba, ginagawang optional ang pagbibigay. Pag available lang. O pag may sobra. Hindi po yan ang layunin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, dahil ikaw, ang kayamanan at pagpapalang sa iyo, kailangan gawin sa pagkakawang gawa, kaya ang bawat isa na nakatanggap ng biyaya at blessing sa Panginoon, dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Bakit sinasabi ng Diyos so? Siya mismo mapagbigay na ama.
na pagbigay sa Ama. Kaya gusto niya makita sa atin na kanyang mga anak, ang Espiritong ito. No? Magbibigay sa sariling pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. And I say amen to that. Kasi pag mabigat sa loob mo, baka wala pa sa iyo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Baka kulang ka pa, kapatid, sa pananampalataya. Baka hindi ganun katibay ang relasyon mo. Baka hindi mo pa ganun kakilala ang Panginoon. Baka hindi mo pa na-appreciate at natanggap ang biyaya na kaligtasan ng Diyos sa iyong buhay. No wonder, hindi mo na-appreciate ang pagbibigay ng Diyos, kaya hindi ka nagbibigay. Kaya sabi po dito, dapat maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ibig sabihin, ang kabaligtaran nito, nasasaktan ng Diyos, nabibigo ang Diyos. Pagka nagbibigay, hindi kusa, kailangan pampilitin, kailangan pantakutin, gaya yung mga napapanood natin sa TV, hindi ba? Pag hindi ka nagbigay, nagnanakaw ka, sa impyerno ang punta mo. Ninanakaw mo ang Diyos, sabay ko sa Old Testament. Hindi man po ganun ngayon. Hindi po palalakot po ang paraan sa New Testament. Kaya nga po, wala na po tayong pinapractice na tithes. Now, pag-iika po, kasi po, yan po ay bahagi ng Old Testament. Sa mga Israel lang po yan. So, ang gusto ng Diyos, kung gaano ho siya kaluwag sa puso ng Panginoon, na ibigay sa iyo at ibahagi sa iyo ang kanyang biyaya, niligtas ka niya, hindi ka karapat-dapat. Pero binigay sa iyo na may mabuting kaloob, hindi mabigat sa loob na maligtas ka na makasalanan. Ganun din sana ang espiritu ng ating pagbibigay. Nagagalak ka pag nagbibigay ka. At itong passage natin pag-aaralan ngayon, itong 2 Corinthians chapter 8 and 9, ito po ang pinaka-detailed, pinaka-detalyado mga talata sa Biblia na nagpapahayag kung paano po dapat ang espiritu at anong klaseng, anong motivation ng mga Kristiyano sa pagbibigay. Ito po ay talagang detalyado kung gusto nyo maunawaan. Ano ba, ako ba'y nakakasunod sa paraan ng Diyos o ako ba'y nasusunod sa sarili ko? Ito po, I invite you to read 2 Corinthians chapter 8 and 9. Kunin natin konti ang background, bakit ganito ang sulat ni Pablo. Kasi kung pag-aalalan natin ang background nito, mga kapatid, si Apostol Pablo, kilala naman natin siya. Alam natin na legit siyang apostol sapagkat ang Panginoong Kristo mismo ang nagpakita at tumawag sa kanya. Pero hindi po maiiwasan na maraming naiinggit sa kanya. Maraming naninira sa kanya. In fact, ang na-encounter ni Paul noon sa Corinth ay yung mga tinatawag na mga false teachers sa Corinth na kini-question yung motibo ni Pablo sa kanyang ministeryo at sa kanyang pangongolekta ng salapi para sa gawain at para sa tulong sa mga kapatid na nasa sakuna sa Jerusalem noong panahon ngayon. Kaya hindi rin maiwasan sa ating panahon na maraming ganyan din. Lalo na pag ini-emphasize natin yung pagbibigay, pangongolekta ng pera, iniisip ka agad ng karamihan na, naku, ang reliyon, pera-pera lang yan. Naku, mapupunta lang yan sa bulsa ng mga pastor na nagpapayaman. Ay, naku, hindi na po bago yung ganyan, mga pagdududa, mga kapatid. No? Hindi po ganyan, hindi po bago. Noong pa man, apostol na mismo, nakaranas ng pagdududa, pagkainggit sa kanyang ginagawa. Pero mga kapatid, si Pablo ay hindi po natinag sa bagay niya. Sa kabila ng kanilang ginagawang paninira, ay alam niya, malinis ang kanyang konsensya, na ang kanyang ginagawa ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Kaya nga po, isa pa nakakalungkot, mga kapatid, sa aking pagbasa sa background nitong sulat ni Pablo, ang mga taga-Korinto mismo, may ilan na mga Kristiyanong taga-Korinto na nangakong magbibigay. In-announce pa nila ang willingness na tumulong para sa gawain na pagbibigay. Lalo na sa mga kapatid sa Jerusalem. Pero unfortunately, itong tulong nito, hindi naman nangyari. No? Kumbaga parang iningas-gugod lang
itong mga taga-Korinto. Nangako sila, pero hindi nangyari. So, talagang matindi ang kalaban ni Pablo sa bagay nito. Ang pagsubok sa kanya ay sa labas ng church, yung mga nainggit sa kanya, mga sinikristiyan motibo niya, at sa loob ng church. Kaya mabuti na lang, meron po siyang malakas na pananampalataya at paninindigan sa Panginoon. Kaya nga po, ito po ang itong depensa ni Pablo. Basahin natin sa 2 Korinto 1:12. Ito po ang depensa ni Pablo. Sabi niya, ito ang aming ipinagmamalaki at pinatutunayan naman ng aming budhi. Tapat at walang pakukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa inyo. Subalit nagawa namin ito sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Consistency po. Alam kasi niya na ang kanyang ginagawa ay para sa Panginoon. Kaya walang pagkukunwari, sabi niya, hindi kagaya ng ibinibintang sa kanya. At alam natin, yan ang paraan ng dyablo para ma-disable ang gawain ng Panginoon sa kanyang iglesia. At hanggang ngayon, ginagamit din ni Satanas. May mga tao na siya'y naghahasik ng pagdududa sa isip ng mga tao, mga kung ano-anong iniisip nila, kung saan mapupunta ang pera, bakit ganito, puro koleksyon. Unfortunately, they do not know God na kanilang sinasabing sinasamba. And unfortunately, Satan ang nangunguna sa kanilang buhay. So, ang unang nating tanong sa ating pag-aaral ngayon ay ito. Sino ba dapat ang magbibigay? Who should give? Who is giver? Well, malinaw naman ang obvious dyan. Ang dapat maging giver ngayon ay walang iba, kundi tayo mga Christians. Binago na po tayo ng Panginoon, hindi po ba? Mula nung tayo na born again, nawala na po yung kasakiman, nawala na po ang materialismo. Kundi ang gusto natin, ang Espiritu Santo na mabuhay sa atin ngayon, at tinuturuan tayo na maging mahabagin at maging makinsiderate at maging mapagbigay ng tulong, lalo na sa mga nangangailangan. Lahat ng mananampalataya ay dapat nagbibigay. Lalong-lalo na pag ito'y magkilaman sa gawain ni Kristo. Alam ni Pablo na ang mga taga-Korinto may problema dyan. Kaya, ginamit ni Paul ang iglesia sa Macedonia noong panahon na yon bilang halimbawa para ma-encourage, ma-inspire ang mga taga-Korinto at hindi lang mga taga-Korinto, kundi maging tayo ngayon sa ating panahon, mga kapatid. Dahil itong mga taga-Macedonia, kilalang-kilala sa pinakamahirap na lugar. Dahil maraming sakuna nangyari sa lugar na yon. Pero itong mga Kristiyano sa Macedonia, dahil sila nga po ay mga binago ng Panginoon, ang kanilang perspective ay nabago. Malakas ang kanilang tiwala sa Diyos na hindi sila pababayaan. Hindi nila inalaw na sila ay maapektuhan ng mga circumstances sa kanilang mga problema sa kanilang buhay. In fact, nakiusap pa din sila kay Pablo na sila pa'y kausapin at sila nakipag-usap. Nag-uusap talaga. Paul, pwede ba kami tumulong? Ganun kanilang espiritu. Ganito ang sinasabi ng talata na ating babasahin sa 2 Korinto 8:1-4. Tignan nyo. Sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Ito'y pagpuri ni Paul sa iglesia sa Macedonia. Pero tandaan natin, ang kabutihan ng Macedonia ay mula lamang sa biyaya ng Diyos. No? Kaya sabi ni Paul, ang kagandahang loob ng Diyos sa iglesia ng Macedonia na naghihirap at pinakamahirap sa panahon. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hindi nila napakita, na iparamdam o naramdaman man na sila'y mahirap at hindi kaya magbigay. Sabi nga ni Paul, sa kagandang loob sa mga iglesia ng Macedonia, dumaan na sila ng matinding kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Hindi lang basta pagsubok. Mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghikahos
Despite of their being poor. Kaya anong kanilang ginawa? Dahil sila punong-puno ng biyaya ng Diyos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Kahit pala kapuspalad ka, kahit pala kinakapos ka, kahit pala ikaw ay tumanas ng matinding kahirapan o mahigpit na pagsubok, as long as ang kagandahang loob ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay nararanasan mo sa iyong buhay, hindi ka maapektuhan niya. Kaya nga kita mo mga taga Macedonia, masayang masaya pa sila. At bukas ang palad sa pagbibigay. Parang ang hirap nung gano'n. Talagang it requires a supernatural inference o intervention. Kailangan ng himala nito. Kailangan ng miracle para mangyari yan. Kasi kadalasan nakikita natin, kahit mga Kristiyano kumisan, kinakapos. Alam ko, kinakapos tayo. Dito sa Pilipinas, lalo na nagtataas ang bilihin, gasolina, gulay, ano pa. Yes, pero siguro hindi pa niyo naranasan. Itong din-explain ni Pablo na naranasan taga Macedonia. Dumaan sa matinding kahirapan at sa higpit na pagsubok, pero dahil naranasan nila ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay, hindi sila bumitiw. Masayang-masaya pa silang nagbigay. At bukas palad na nagbibigay. Napakagandang halimbawa nito para sa atin. Anong sikreto ng mga taga-Macedonia? Of course, yung kanilang faithful relationship at pananampalataya sa Diyos na ang Panginoon ay mayaman. Pero, kaya namin sabi, tatanong sa akin, kung mayaman ang Diyos, bakit maraming naghihirap na Kristiyano? Totoo lang. Maraming naghihirap. Ngayon, ang perspective kasi namin ngayon, mula nung kami naging Kristiyano, iba na. Ang perspective namin yon, perspective ng Diyos. Na ang aming Ama sa langit ay mayaman. So, ang tingin namin ngayon sa amin na kami mga anak ng Diyos, hindi kami mahirap, mayaman kami sa biyaya ng Diyos. Kahit anong kahirapan, ang dumaan sa aming buhay, magipit kami, ay kaya naming magbigay. Kahit kami nasa kagipitan. Ito yung magandang patotoo. Ang iglesia sa Macedonia. At ano pa? Bukod sa Macedonia, bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay. Pag sinabi kong kusang loob na nagbibigay, ibig sabihin, hindi na tinatakot, hindi na pinipilit o kinukulit. Kusa. Bakit? Kasi they are full of the Holy Spirit. Ganyan pala ang mga Kristiyano, mga kapatid. Pagka full ka ng Holy Spirit, hindi ka napipilitin. Kusa ang pagbibigay sa iyo. Amen po ba? So, isang magandang aral ito at ma-inspire sana tayo na bilang mga Kristiyano mo, ay hindi tayo naapektuhan ng kahirapan. Kundi bukas pa rin ang ating palad at may kusang loob. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa ang kanilang binigay. Biruin mo yan. Himala. Ang isang buhay ng isang Kristiyano, totoong himala. Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala ka ng buhay mo ay isang patotoo ng Diyos ay naghihimala hanggang ngayon. Dahil binago ka niya. Mula sa dati mong pagkatao, ikay ngayon, bago na ang iyong ugali, bago ng pananalita mo. Tapos, yung iyong kasalapian, madamot ka pa rin. Medyo duda ko ron. Kasi po, kung totoong binago ka ng Diyos, ang lahat ng perspective mo sa buhay, hindi lang yung iyong pananampalataya, maging ang kabuhayan mo, bago na rin. Hindi mo tinitignan na iyong sarili na naghihikahos o mahirap. Kundi tinitignan mo iyong sarili na mayaman dahil mayaman ang iyong Ama sa langit na laging nagbibigay at hindi nagkukulang. Kaya po, ang mga taga Macedonia, sabi dito, nagagawa nilang magbigay, inang higit pa. Sabi ni Paul, alam ko ito, sapagkat may pit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kagipitan sa taga Jerusalem. Miracle, hindi po ba? Miracle, himala. May himala din ba sa buhay niyo? Ganun nawa ang himala kung totoo ang Panginoon ay gumagawa sa buhay natin.
At nagagawa ito ng taga Macedonia. Bakit hindi tayo? Na masaya magbigay, minsan sobra pa, sabi nga dito. At nagbo-volunteer pa, nakikiusap pa. Kasi hingian ng tulong. Wow. What a kind of spirit. What kind of spirit is this? So kahit wala silang kakayahan tumulong, sabik na sabik ang taga Macedonia tumulong. So anong uri espiritu meron sila? No? And I hope this kind of spirit ay mapasapin. Isa lang naman espiritu ng taga Macedonia. At isa lang naman taga espiritu natin. Hindi po ba mga kapatid? So there's nothing wrong. There's nothing wrong with our life. Nagkakaroon lang ng problema pagka hindi po tama ang perspective natin. Kaya ang susunod natin tanong, in what spirit should we give? Ano ba dapat ang nagmamotivate sa atin para magbigay? Anong klase espiritu ba dapat? Siyempre, kagaya ng taga Macedonia. Babasa tayo ng talata sa Bible para malaman natin. Example, 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong makayanan. Hindi niya inihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Ano po ang espiritu ng taga Macedonia? At anong espiritu nagmamotivate sa isang Kristiyano na kahit imposible sa kanyang buhay, kahit siya nasa kahirapan, nakapagbibigay pa rin siya? Ang sabi, in-highlight ko dito yung salitang, tatanggapin ng Diyos. Bakit po? Kasi po, itong mga mananampalataya pala na mapagbigay, hindi hadlang ang kahirapan sa kanilang buhay. Masayang nagbibigay, lalo na sa gawain ng Diyos, ay kilala nila. Kilala nila ang Panginoong Diyos na kanilang sinasamba. Yun lang yun. They know who their God is. Alam nila na ang Diyos ay isang Diyos na mabait, maunawain, na tatanggapin ang lahat ng iyong mga kayanan. So, I think the best answer sa ating question, ano pong espiritu ang magpapakilos sa atin magbigay tulad ng taga Macedonia? I think ang pinakasusi dito ay yung iyong tainting na relasyon sa Panginoong Diyos. Kaya nga lagi natin sinasabi, mag-Bible study kayo, magbasa kayo ng Bible, mag-pray, para lalo kayo mapalapit sa Diyos. Ibig sabihin, ang taong bukas palad, handang magtumulong at magbigay, ito yung mga taong malalapit sa Diyos. Kilala nila ang Diyos. At may tiwala sa Diyos. Na para bang kahit ito na lang natitira ng pera, bibigay pa nila. Ibig sabihin nun, malaking tiwala ng Diyos. Hindi sila pababayaan ng Panginoon. Lalo pa ang sinasabi ng talatang 9:7 ng 2 Korinto. Ang sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Meron kasing kusang nagbibigay pero walang kagalakan. Nanghihinayang, lalo na pagka kinakapos na siya. Ibig sabihin nito mga kapatid sa talatang ito, ang pinakamahalaga sa ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi yung amount, kundi yung attitude mo, yung giving attitude mo. Mas importante yan sa Panginoon kaysa yung presyo o yung halaga o laki o liit ng binigay mo. Sapagkat ang binabasa ng Diyos hindi yung presyo o cost ng pera, kundi yung kalagay ng puso mo. Yung attitude mo. In fact, ang tinuturing ng isang Kristiyano na ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon, ito isang privilege. Dapat nga matuwa tayo. Kita mo yung taga Macedonia, masaya silang magbigay. Bakit? It is a privilege. Kasi they participate in the work of God. Hindi naman nauwi sa sinihan, sa pagsha-shopping, yung kanilang pera. Although maraming gumagawa niya na inaabuso ang gawain ng Diyos. Pero pag alam mo naman, tiwala ka naman sa Panginoon. At tiwala ka naman sa mga pastor na nangangarap sa inyo. Bakit hindi mo naman
Bangginan sila ng pagpapalang nakukuha mo. Para na lumaganap ang gawain ng Diyos. Saan ka po nakakita ng company? Saan ka nakakita ng organization? Saan ka nakakita ng ministry, kahit anong church yan, na walang offering? Saan ka nakakita? Magpakita po kayo na kahit isang church walang offering. At nanatiling lumago, dumami yung membro, lumawak ang pangaral, wala silang offering. Meron ba nun? Alam niyo yung sagot, wala. So, saan nakasalalay po ang paglago ng gawain ng isang iglesia? Of course, sa pagbibigay, sa pagtutulong-tulong, sa ambagan, lalo na ito'y gawain ng Diyos. Lalo ngayon magpapasko. Marami siguro sa inyo nag-iipon. Bibili ng bagong kotse, bibili ng bagong gamit, bibili nito, nito. Nakakalimutan nyo. Ang sineselebrate nyo sa Pasko, hindi yung sarili ninyo. Ang sineselebrate nyo pag Pasko ay pagbibigay ng Diyos. Kaya dapat, huwag niyong kalimutan sa Paskong ito, ay isipin ko ninyo kung paano naman kayo magbibigay sa Diyos. Kapalit, pagbibigay tanaw ng utang na loob sa kanyang kabutihan at binigay ng pagpapala sa iyo. So, it is a privilege ng isang Christian. Hindi ito pinagdadamot. Alam po ba ninyo na ang God mismo, God Himself, is a cheerful giver. God, our God, the Father up in heaven, is a cheerful giver. So, paano mo sasabing anak ka ng Diyos kung magbigay ka, masama ang loob mo. Nagtatago ka pa. Magawa ka pa ng iba-ibang danyan. So, hindi siya ang ama mo at hindi ka niya anak. Ilan po ang ibig sabihin nun? I-consider mo na lang binigay ng ating ama. Cheerful giver siya, although malungkot sa kanya, masakit sa kanyang damdamin, na ibigay ang kanyang anak bilang sakripisyo, bilang bayad sa ating kasalanan. Pero ginawa niya. Masaya siya na makita kang mapunta someday sa langit. Dahil wala tayong magagawa sa ating sarili. We are all fallen because of sin. And because God is love, He's a cheerful giver. Kahit masakit sa kanya, He gave voluntarily, gave His Son. At maging si Jesus, He voluntarily gave Himself to God. Mga kapatid. Kaya ang sabi po ng talata ng ikalawang Korinto 9:13 hanggang 15, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila. At sa lahat ang siyang nagpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. O kita niyo na? May kaugnayan po. May kaugnayan po yung attitude natin ng pagbibigay sa gawain ng Diyos. Kung ano po ang relasyon mo at gaano ka kalapit sa Diyos at gaano ka na-touch, paano ka naunawaan ang gospel. Anong sabi uli? Bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at lahat siyang nagpapatunay. Ang bukas palad pa ng pagbibigay. Pagtulong, lalo na sa gawain ng Diyos. Hindi lang sa mga nangangailangan na kapuspalan, kundi lalo na sa gawain ng Diyos, ay nagpapatunay. It proves only na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Ano ba ang magandang balita ni Kristo? Na tayo'y niligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Pinatawad sa ating mga kasalanan. Binago tayo mula sa buhay na patay na makasalanang gawa. Pero binuhay tayo ng gospel. By the grace of God, naligtas tayo. So, paano mo ngayon pasasalamatan at sinusunod itong gospel? Of course, hindi sapat yung pangangaral. Pero sabi dito, para mapatunayan mo na matapat ka at sinusunod mo yung gospel. Hindi lang pala sa pagsasalita, pagsishare ng gospel, kundi yung bukas palad na pagbibigay. So, madali lang pala maintindihan. Madali natin matrace ang problema. Pag hindi, ang isang Kristiyano, hindi bukas palad na magbigay, mabigat sa kanya magbigay sa gawain ng Diyos. Hindi mo naintindihan ng gospel. Yun lang yun. Hindi mo naintindihan ng gospel. Because the spirit of gospel is God giving His own Son for us sinners. That is the gospel. Yun lang bibigay na bukas palad ng mga Kristiyano, katulad ng mga taga-Macedonia. Ito yung mga tao totoong naligtas. Naintindihan niya magandang balita. Ang nakakalungkot nito,
Baka hindi mo lang naintindihan, kapatid. Hindi lang sa hindi mo naintindihan ng gospel. Baka hindi ka pakaligtas. Kaya hindi ka bukas palad. Nakakalungkot. Pero hindi pa ho na lahat, kapatid. Open pa ho ang pagtanggap mo sa Panginoon para matanggap mo ang Espiritu Santo at ikay ma-regenerate by the grace of God. Ano po? Kaya application natin sa talatang ito, isang tanong lang. Nahihirapan ka ba? Mabigat ba sa iyo ang magbigay ng salapi para sa gawain ng Diyos? Oo o hindi? Kung mabigat sa iyo, nagdalawang isip ka, nagre-reflect yan na ikaw ang hindi nagpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Nakakalungkot. Nakakalungkot mga kapatid. And I pray to God na sana hindi ganyan ang Espiritu. Ang susunod po nating tanong, how much ba ang ibibigay natin? How much should we give to the Lord? How much should we give to the Lord? Well, napakalinaw ng New Testament. Sa New Testament system, wala na pong tithing system. Wala na po tayo. Hindi naman po sa atin binigay yun. Binigay yun sa mga Israelita. At ang binibigay na tithe ng mga Israelita, puro mga goods, agricultural products, mga gulay, mga pananim. Sa panahon ng New Testament, itong pinag-uusapan natin si Paul, sa lapit dito. Kaya napansin nyo, walang binanggit si Paul about tithing. Kasi yan ang tithing system, panahon ng Israel. And remember, the nation of Israel lives under the agricultural system. Kaya angkop lang sa kanila ang tithes. Angkop lang sa kanila ang tithes kasi may Levitical priesthood pa sila na sa kanila din binibigay ang tithes. Wala nang temple ng Jerusalem ngayon. Wasak na. Wala nang Levitical system. Hindi Levitical system tayo, Melchizedek. Sabi ng iba, ba't si Abraham tumanggap ng tithes kaya binigay ng tithes kay Melchizedek? Hindi naman biblical yung tithes na yun. Yan ay cultural. Yan ang utos ng bansa noon sa panahon ni Abraham, ng pagan nations. Meron kasing tithing system sa mga pagans noon. At remember, ang binigay na tithes ni Abraham ay hindi galing sa utos ng Diyos. Ito po ay galing sa voluntary na pagbibigay niya batay sa kultura ng mga pagano sa panahon niya. Susundin niyo ba yung pagano? Tsaka dapat voluntary, hindi obligatory. Ang tithes niya obligatory ng Israel. Kaya marami pong problema dyan. Sundin natin po ano pinapasunod ng Diyos. Nowhere does the New Testament give us a specified percentage or amount na ibibigay. Kaya nga may kalayaan na tayo. Kaya lang minsan malaya na nga tayo magbigay. Kahit anong amount, ang sabi. Hindi kahit wala o meron. Hindi ganoon. Kahit anong amount, kahit maliit pa yan. Kahit sentimos pa yan, magbigay ka. Kasi yun ang espiritu ng Ama mo sa langit. At inigtas na tayo mula sa ating pagiging madamat at selfish. Dito sa passage na ating babasahin, sabi nga ni Paul sa binasa natin kanina, bibigay mo ko ng purpose ng puso mo. Ito po, basahin natin. Sa 1 Korinto 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa pasya ng kanyang puso. Maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang pagbibigay ng may kagalakan. Imagine nyo, kung ang Diyos Ama sa langit, napilitan lang iligtas ka. Kung ang Diyos Ama sa langit, ay masama ang loob, at napilitan lang, na ikaw ay ligtas. Hindi ka masaya, di ba? Hindi ka masaya. Pero kung ganun ang espiritu natin, pag nagbibigay, napilitan, ay nako. Kapatid, i-verify mo yung kaligtasan mo. Baka hindi ka pa nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Alam mo, ng panahon ni Noe, maraming tumulong sa pagtatayo ng arko ni Noe nun, bago magbaha. Marami kaya tumulong, mga nag-volunteer. Pero, nung panahon na sila itatawagin na para pumasok dahil uulan na, hindi nagsipasok. Nag-volunteer lang. Nagkawang-gawa lang. Pero hindi sila sumama kay Noe. Ganun din ngayon sa ating panahon. Baka marami sa atin, Kristiyano lang, nakikiosyoso lang tayo, nag-observe, parang kagaya ng panahon ni Noah, nakikipukpok, nakikimartilyo, pero sa panahon, nasusulitin na tayo ng Panginoon, nawawala na kayo. Yan. Kaya nga po,
Ngayon, ginagawa natin yung pagsusulik sa ating former Adventist Fellowship Philippines. Yung ating official membership commitment. Titignan natin kung sino talaga yung committed sa gawain ng former Adventist Fellowship Philippines. Baka yung iba dyan yung nakikipokpok lang sa arko ni Noe. Pero nung sila ay panahon na para i-commit ang kanilang buhay at para mag-share sa gawain ng Panginoon, yung mawawala na sila. Yan po. No? Huwag kang mag-alala, yung ating pong survey na yan ay hindi po natin tatanggalin yung mga ayaw magpa-member at maging committed member ng FAP. You are still welcome to join, mag-observe. Baka hindi pa kayo nahihipo ng banal na espiritu. Pero dun sa mga nahihipo na ng banal na espiritu, na marami na po sa former Adventist Fellowship Philippines, ay nag-decide, nag-fill up sila ng form, at nag-agree sila sa kanilang commitment sa gawain ng former Adventist Fellowship Philippines. Ginagawa natin to para malaman natin kung sino makakatulong natin balang araw sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Na po. So, yan po, mga kapatid, mga kaibigan. So, ang ating kaloob ay talagang, yan ay, kailangan generous tayo. Hindi tayo madamot. At ito'y kusang loob. Sabi nga sacrificial giving, kagaya ng pagbibigay ng ating Ama sa langit. Naalala ko tuloy, nung ang Panginoong Kristo ay nasa lupa, may nakita siyang isang mahirap na balo. Pinuri ni Kristo ito. Ayon sa Lucas 21:1 hanggang 4. Ito po ang sabi sa Lucas 21:1 hanggang 4. Bakit pinuri ni Kristo ang Panginoon itong mahirap, dukha na balo? Sabi ni Jesus, pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita din niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon, ang higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng mga labis sa kanila. Ngunit ang inihandog, na kanyang inihandog ng biyudang ito, ay buo ng kanyang ikabubuhay. Sino po ang pinuri ng Panginoon? Hindi po yung mayayaman na nagbigay, kasi nagbigay nga sila, pero sobra lang. Kahit pala nagbigay ka, pero napilitan kaya sobra lang binigay mo. Hindi pala kapuri-puri sa Panginoong Hesus yun. So pag nagbigay ka, parang tira lang, sobra. Sino nga naman matutuwa nun? Ang tunay na pagsubok sa ating pong attitude sa pagbibigay ay kagaya po dapat ang attitude natin. Itong mahirap o dukhang byuda na sabi ni Kristo na ang binigay niya ay buo niyang ikabubuhay. Diyan siya kumuha sa buo niyang kabubuhay. Hindi sa labis lang o tira. Oo nga naman, nakakaya sa Panginoon. Pagbibigay ka sa Panginoon, linggo-linggo, latak lang. Ano kaya kung latak din ang kaligtasan na bigay sa ng Panginoon? Hindi ka rin matutuwa, hindi po ba? Kaya po, maraming bagay tayong babaguhin sa ating mga attitude, mga kapatid. Sapagkat ito, sa ikagaganda rin ng ating relasyon sa Diyos. Ang pangatlong tanong natin, why is giving so important? Okay, bakit natin i-emphasize ito? I-emphasize sa Bible, sa ating pinag-aaralang teksto ni Paul. 2 chapter pa, kanyang ginamit, 8 and 9. Para ito po ay ituro sa atin. Sapagkat, sabi dito, ang pagbibigay, kaya ito ay importante, ayon kay Pablo na rin, sapagkat ito ay ang ginagamit na test. Ulitin ko, bakit importante ang pagbibigay, lalo na sa gawain ng Panginoon? Test ito. Sinusubok tayo ng Diyos. Kung sincere ba talaga tayo sa ating pagmamahal sa Diyos at sa kanyang gawain? Ano po ang dahilan? Tinetest po tayo. Bakit? Ang mababasa natin sa Bible, yes. Ang sabi dito ni Pablo sa 1 Korinto 8, 7 hanggang 8. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag sa kaalaman, sa kasipagan,
at sa iyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Ano po? Upang masubok ang katapatan ng iyong pag-ibig. Dito naman kita, kapatid. Dapat ka ba talaga? Ikaw ba'y totoong Kristiyano? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Well, ang test sa iyo ng Panginoon, ito, maliwanag na sa Bible. Upang masubok ang katapatan ng iyong pag-ibig, andyan po yung pagbibigay. Pagka pinagdadalmot mo, ang blessing na binigay sa iyo ng Diyos. Actually, yung blessing na tatanggap mo, hindi naman sa iyo yan galing. Hindi sa company nagsisweldo sa iyo. Galing pa rin sa Panginoon yan. Galing pa rin sa Diyos yan. Sa Diyos yung pera. Kayamanan na nasa iyo. Bakit ipagdadamot mo? Sa Diyos, ngayon nangangailangan siya na suportahan ang kanyang gawain. I-analyze mo, kapatid, sa iyong buhay. So, kung ipaparaphrase natin, ang sinabi ni Kristo, in fact, naalala ko yung sinabi ni Kristo sa Matthew 6:19-21, na kung paano mo ina-handle yung iyong kayamanan at blessing mo o kayamanan mo, diyan nasusukat, natetest ang spiritual health. Ang sabi ni Jesus, basahin natin, Matthew chapter 6, verse 19 and 21. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan saan? Sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat, ito po, take note, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Ito po ang sukatan talaga. Natetest talaga kung mahal mo ang Panginoon. Kapatid, ilang porsyento ng puso mo ang nasa gawain ng Diyos? Kung mas malaki ang porsyento ng puso mo sa Panginoon, of course, ina-expect natin, hindi ka madamot magbigay sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Pero pag malaki ang porsyento mo sa kayamanan ng panlupa, well, alam na natin. Paano natin malalaman ang isa na nag-i-invest ng maraming panahon, maraming salapi sa panlupa? Alam na natin, mayroong problema sa kanyang spiritual na buhay. So, nagbibigay tayo para ano? Ano bang purpose? Bakit tayo nagbibigay? Siyempre, para pakita natin na totoo ang pagmamahal natin sa Diyos. At marami pa, kapatid. Ito pa. We give in order to To honor and trust God. Isang pag-honor, pag-respeto sa Diyos. Pag nagbigay tayo. Kasi pag hindi ka nagbigay sa Diyos, minsan hindi mo na napapansin kasi nasanay ka na. Parang nagkaroon na ng kalyo ang konsensya mo. Hindi ka nagbibigay. Pero nadi-dishonor ang Panginoon pagdating niya. At wala kang tiwala sa Diyos na kaya niyang pagpalain ka sa iyong mga binibigay. At ano pa? Itong pinakamaganda. Itong appeal ko sa marami natin mga kapatid. Bakit tayo nagbibigay? We give for advancing God's kingdom purposes. Kagaya ng tinanong ko, magpakita kayo kahit isa lang na church na gumagana na walang abuloy. Na walang abuloy. Pagka mayroon gan, doon ako sasama. Walang abuloy di church, pero nagsusurvive, lumadami. Doon ako sasama talaga. Yung utos ni Pablo, Ito yung utos ni Pablo. Hindi ko utos to, hindi rin utos ng tao. Unang Korinto 9:14. Sa ganyan din paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat matususan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Yan. Ano utos ng Panginoon? Pinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat, hindi optional, kailangan, requirement, na
matususan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Yan po. Magbulay-bulay po kayo sa talatang yan. Bibigyan ko yung ilang segundo. Tingnan nyo kung nagre-reflect niya sa buhay ba niyo ito. Nasusunod ba natin ito, mga kapatid? Baka iba sa inyo ay hindi nagbibigay sa gawain ng Diyos. Baka sinusumbatan nyo eh. Lalaki pa ng katawan ng mga pastor na yan. Dapat magtrabaho yan. Eh kung ako nga lang eh, mga kapatid, ito sasabihin kasi yung sikreto ko to. Kung ako lang eh, makapagtrabaho pa. Hindi ako PWD ngayon. Nakita niyo ang kalagayan ko, PWD. Kung ako lang, mga kapatid, hindi PWD, mag-a-abroad ako. Tingnan yung credential ko sa computer engineering. Marami nag-o-offer sa akin sa ibang bansa. Pero tinanggihan ko. Sabi ko mag-full time na lang. Kaya wala akong regular. Wala po akong regular income. Sabi ko, Lord, kayo bahala mag-provide sa akin. Nag-iisa ako sa buhay. So, ang gagawin ko? So, I give my life to Jesus. Sabi ko, magpo-full time na lang ako. So, tingin ko naman, wala namang pumalik na mag-appeal sa inyo, mga kapatid. Dahil utos pala ng Panginoon na nangangaral ng mabuting balita, dapat matususan ang kabubuhay. Siyempre, wala ka lang ang trabaho, nagbabayad ka ng internet, nagbabayad ka ng kuryente, nagbabayad ng upa sa bahay. Hindi man libre ang pagkain namin. Halos nakikita kami online para paabot ang pangangaral. At praise the Lord, may mga bunga naman pangangaral natin. Kaya mabigat sa amin, nila Pastor Balberan, nag-complete in Jesus Ministry. Pastor Balberan, ang laki ng sweldo niya. Maabot ng 60,000 plus ang kanyang income. Pero iniwan niya. Dahil sa katotohanan. So, ibig sabihin, wala siyang regular income. So, saan siya kukuha? Eh, di sa pinag-uutos ng Diyos, na mga nangangaral ng magandang balita, dapat matususan ang kabubuhay sa pamamagitan din ng pangangaral. Eh, po, gusto namin ito unawasin. Bata pa kami ni Pastor Balderan, pero may mga nararamdaman na rin kami. Nararamdaman na kami, may high blood, diabetes, sa kidney. Kaya itong ginagawa namin, hindi madali pa, kapatid. Kaya nga, sabi ko, Lord, ano ba ang purpose? Bakit kailangan ako magdusa ng ganito? Palagi kong purpose, Lord, mag-full time na lang ako, huwag na ako magpakayaman. Nakaya kong kayang-kaya ko talaga. At yan po ang sinasabi kong totoo. Kaya mga kapatid, si Pablo ba, sabi kasi yung iba, ako, o yung mga ganyan, mga bayarang pastor, mga malisyoso isip nun. Dahil si Pablo mismo, tumanggap po siya ng ganong klaseng tulong. Tumanggap po siya ng tulong din sa iglesia. Alam natin, Pablo, PWD din niya, malabong mata niya. Anong tulong ng iglesia ang tumulong sa kanya? Ang iglesia ng taga-Pilipos. Kung mabasahin natin sa Pilipos, si Pablo ay sagana sa mga tulong na iglesia ng Pilipos. Sabi ng Pilipos, chapter 4, verse 15 hanggang 18. Alam naman ninyo, sabi ni Paul, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakakahati ko sa hirap at ginhawa. Grabe. Ang sumusustain pala sa pangangailangan ni Pablo ay mga iglesia lang sa Pilipos. Kahit yung Korinto pala, hindi nakakatulong. Ang iglesia nakakahati ko sa hirap at ginhawa. Nang umalis ako sa Macedonia, nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pagngangaral ng magandang balita, noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong. Sino nagpapadala ng tulong kay Paul nung nasa Thessalonica siya? Taga-Pilipos. Sabi ni Paul, hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay tanggap kayo ng magandang, masaganang natipala. Kita mo? Alam kasi ni Paul na the more maraming tulong siya natatanggap sa Pilipos, maraming gantimpala at blessing na nakukuha sa Panginoon ang iglesia sa Pilipos. Kaya kapag papatuloy, sabi naman niya,
Narito, ngayon, ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin. Labis-labis ang tulong na pinapadala sa kanya ng taga-Pilipos. Nahatid niya Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod sa kanya. Paano tinawag, anong tinuri ni Paul doon sa mga labis-labis na tumutulong sa kanya ng mga taga-Pilipos? Para sa kanya, ito'y mabangong handog sa Diyos. Siyempre, alam natin, pusang loob yung tulong, hindi lang abot ang makakaya, higit pa, labis-labis pa sa kailangan ni Paul. Yun ba yung mabangong samyo? Tinuturing niyang itong handog sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, pag nagbibigay kayo sa gawain ng Diyos, huwag niya ituring na pera niyo yun. Sa Diyos galing ho yun. At pag hinandog niyo yan, ay napapasaya ang Panginoon. Hindi ang tinutulungan. Yan po ang sinasabi sa atin at aral ni Pablo. So, ano pa? We give in order hindi lang to honor and trust God, hindi lang to advance God's kingdom purposes, kundi we store up treasures in heaven. Nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Yung mga good works mo, i-reward ng Diyos yan pagdating na panahon. At to help those in need. Lalo na yung mga kapatiran natin nagkakasakit, na walang kakainan, tinutulungan natin yan. Kaya nga tayo may collection palagi sa ating gawain. At yan din isa sa mga purpose ng former Adventist Fellowship Philippines sa mga members nila. Yung collection po na makikuha natin sa mga members ng former Adventist Fellowship Philippines, kahit hindi pa kayo member ng Complete in Jesus Ministry o Complete in Jesus Church, yung fund na gagamitin natin para pagtulong po din sa inyo. Kung kayo may na-hospital, laki pambayad, kung kayo po nangangailangan ng tulong, nabaha kayo, nasa lanta ng sakuna, dyan po natin kukunin yung fund, mga kapatid. Kagaya ng ginagawa ni Paul. Kaya nga po, ulit-ulit namin sinasabi, 3 years na po, ang nakalipas na magbigay po kayo para sa ating gawain. Hindi lang pangangaral, pagtulong din sa ating mga members. Kasi wala tayong dudukutin. Paano kung kami nagkasakit ni Pastor Belberan? Saan tayo kukuha? Walay. Hindi din sa ating fund na ating hinihiling weekly ng ating mga committed members. At yan na may mapagsusulit naman po yan, mga kapatid. Sana maintindihan nyo yung aking panawagan. And lastly, ano po magiging resulta kung tayo patuloy na hindi madamot at taos puso't masayang nagbibigay sa Panginoon? Ito pong sabi ng Panginoon. Sa 2 Korinto 9:10-12, ang Diyos na nagbibigay ng bining itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Gusto ng Panginoon magbunga ang ating kabutihang loob. Hindi na pagkakawang gawa. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng ibagay upang mas marami ang inyong matulungan. Napakaganda po ng purpose ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ano po? Pinalalago, pinasasagana tayo ng Diyos. Bibigyan na tayo ng binhi sa ating buhay na siya rin ang tutulong na palaguin ito. Ano ito? Ito yung mga blessings na sinishare din natin. Kailangan palaguin natin to. Paano lalaguyan kung nasa atin lang? Kung hindi natin ibibigay sa gawain ng Panginoon, doon lang siya lalago. Kaya sabi ni Paul, ang inyong kabutihan loob, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Ano ang purpose ng Diyos? Ba't kayo pinagpapala? Ba't tayo pinagpapala? Para mas maraming matulungan. Hindi po para mas marami kang mabiling gamit sa bahay o para mas marami kang pera kaya ka binibigyan ng blessing. Hindi ganon. That is selfishness and worldly. Pero para sa mga Kristiyano, pasasaganain tayo ng Panginoon kung patuloy tayong magbibigay suporta sa kanyang gawain. At para sa ganon, mas marami tayong matulungan. Siyempre, pag meron kang means, meron kang expenses,
Marami ka mapupunta, may pamasahe ka, may panggasolina ka. Marami ka maabot na madadalang na tao. Talagang sasagana nga po ang gawain ng Diyos. At sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Ay niyo ba nun, mga kapatid? Mas marami pupurit magpapasalamat sa Diyos pag napaabutan sila ng Ebanghelyo dahil sa tulong po ninyo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya sabi po dito ni Paul, yun po, mas marami ang magpapasalamat sa Diyos. Dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong niyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang nakakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa para sa walang hanggang pagpasalamat sa Diyos. Ngayon, kung ang pagbibigay nyo ay kuripot, tikom ang kamay, hindi kayo nagpapasalamat sa Diyos na. Nagdadamot kayo sa Diyos. Pag nagbigay kayo, nagpapasalamat kayo sa Diyos. Lalawak pa ang ganyang gawain. Remember, sa ating pagtatapos, sa ating pagtuturo, pag-aaral ngayon, para kay Pablo na ating natutunan, ang pagbibigay ay hindi kalugihan. Hindi kalugihan. Ituring natin ang pagbibigay natin bilang investment sa kaharian ng Diyos. Pag nagbibigay ka ng tulong pinansyal sa gawain ng Diyos, nag-i-invest ka sa kaharian ng Diyos. At alam natin, pag nag-invest ka sa kaharian ng Diyos, magbubunga ng maraming pagpapala, hindi lang sa iyong buhay, kundi sa tinutulungan mong gawain ng Panginoon dito sa lupa. Ginamit nga ni Paul dito ang ilustrasyon ng binhi. No? Ang binhi, hindi po tinatago sa aparador yan. Ang binhi, hindi pinagdadamot yan. Itinatanim yan at pinagbubunga yan para marami po ang pagpalain ng Panginoon. Kaya yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. So ang ating conclusion, mga kapatid, itong mababasa natin uli sa ating memory verse, main text sa ating pag-aaral ngayon. Tandaan ninyo, ito, ang nagtatanim ng konti ang aanihin. Kaya siguro konti ang blessings mo. Kaya para mabigat na dumating siya ang blessing, kasi konti ka rin magbigay sa gawain ng Diyos, hindi po ba? At yung mga nagtatanim naman ng marami, ay aani ng marami. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. O kayo magamit niyo sa pagtulong sa gawain ng Diyos at sa mga nangangailangan. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Kakaibigan, huwag ka nang mag-hesitate pa mula ngayon. Magbigay ng generous sa ating Panginoon. Huwag mo, kung ikinagwawarin, ako, ito na ang budget namin sa buwan. Huwag ka mag-alala. Bakit ang Diyos ba? Hindi alam ang kalagayan mo. Ikaw lang ba nakakaalam? Ba, ang Diyos ba madamot? Para hindi ibigay ang kailangan mo? No. Di excuse po yan. Next, dapat nating malaman na ang Diyos, God is able to meet your needs. Walang imposible sa Kanya. Mayaman ang ating Ama. So, baka nagkukulang ka ng pananampalataya, kapatid. Kaya, hindi ka ganun kasagana magbigay sa gawain ng Diyos. Napipilitan ka lang magbigay. Kung hindi ka papilitin. Check your faith and pray always and ask the Holy Spirit to bless you. Remember, ang pagbibigay ay ebidensya ng ating pag-ibig at pagtatapat sa Diyos. Lalo na kung ito'y sacrificial at voluntary. Kaya, huwag natin kalimutan ang ating Amang Diyos sa langit, ang unang-unang nagbigay sa iyo ng biyaya. Ikaw'y tumanggap lang. Kaya ikaw na tumanggap ng pagpapala at biyaya, dapat i-share mo rin ang iyong blessing. Ibabalik mo ang kabutiang loob ng Diyos para mas maraming pagpapala ang darating sa iyong buhay. Yan po ang palangin ko sa ating Panginoon. God bless us all. Napakaganda po ng mensahe, no? Ito po'y hindi tayo hinahamon. Nire-remind po tayo na may gawain po tayong inaasikaso, meron po tayong gawain binibuild sa digdig na ito
So, pag binibuild po natin ang isang gawain, kailangan po natin ng pananalapi para lumawak ang gawain. So, tandaan po natin, pag nagbigay po tayo sa prinsipyo ng pagbibigay, kung may itinilim kang marami, marami kang aanihin. Kasi, ang panukat ng Diyos, hindi siya katulad ng panukat ng tao. Diba sabi ni Lucas, kumatok ka at ikaw ay bubuksan, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Diba? So, pag nagbigay ka, bibigyan ka ng siksik, liglig at umaapaw. Doon po pag nabasa po natin yung prinsipyo na sinasabi ni Lucas, ang sukatan ng Diyos ay hindi katulad ng sukatan ng tao. Pag nangutang ka ng 50 pesos, babalik mo pa rin ng 50 pesos. O meron mang 5, 6, pero hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos daw, pag nagbalik sa'yo, siksik, liglig at umaapaw. So by the way, yung text na yon hindi po yun sa giving. Ang context po nun is yung sukatan ng Diyos kung paano siya magbalik sa tao. Hindi po yun, ang context is about tithing. No? Ganun po natin isipin. No? Pag nagbigay tayo sa gawain ng Diyos, of course, aani tayo. Nagtatanim tayo eh. Diba? Tumutulong tayo, hindi man tayo nangangaral sa kalsada, hindi man tayo nangangaral dito sa online, mayroon tayong mga tagapagturo, sila po yung ginagamit ng Diyos para lumawak ang gawain natin. So tayo po, ng mga nakikinig, tayo po yung supporter. Kailangan po natin suportahan yung mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, kapag ginawa po natin ito, pare-parehas po yung ating gantimpala dun sa mga taong nangangaral at dun sa mga taong nagbibigay ng tulong para sa mga ngaral ng Diyos. Kasi ang Diyos po, fair siya. Hindi lahat ibinigay niya ang talent sa isang tao. Hindi natin talent itong mangaral, pero talent natin dapat magbigay tayo sa mga taong ginagamit ng Diyos. Alam niyo, mula pa nung ako'y naging Kristiyano, ang prinsipyo ko, noon, hindi ako Kristiyano, pag umuwi ako bilang isang seaman, alam mo yung mga seaman, pag umuwi ng Pilipinas, parang parang siya may-ari ng Pilipinas, makabili ng beer, makabili ng ganito, magpainom. Ganun na lang. So, walang panghihinayang. Ngayon, meron tayong inaasahang Diyos, sabi nga ni Doc Ronald, yung Diyos nating pinaglilingkuran, mayaman siya. Diba? Alam niya kung paano ang panukat niya. Alam niya ang gagawin sa taong nagbibigay. My God, dapat maunawaan natin. Kaya nga hindi na tayo iniobliga ng 10%. Ibigay natin yung ating tulong na bukal sa ating puso. Diba? Sabi niya, kung ang ating Panginoon ibinigay niya ang kanyang buhay, bukal sa puso ng Panginoon pagbigay niya, sabi, hindi raw natin pwedeng bayaran yun kasi yun yung ating gratitude sa Diyos. Paano natin mababayaran? Diba? Mababayaran natin yan. Kung tatapatan natin sinasabing gratuity na nagbibigay tayo ng isang bagay na walang halaga, pero napaka-importante na galing sa ating puso, tinatapatan natin, hindi natin binabayaran yung utang na loob natin. Kumbaga, yun yung ating gratuity sa Diyos dahil niligtas tayo niya. Diba? Sabi nga ni Doc Ronald kanina, part yan ng ating evangelism. Hindi lalawak ang gawain ng Diyos pag wala tayong pananalapi, mga kapatid. Huwag natin ipagdamot yung ating kinikita, kasi hindi natin madadalian eh. Diba? Kaya lang natin yan, nandito, ginagamit natin yan para sa buhay natin, may mabili tayong pagkain. Pero para ipunin natin ang pagkarami-rami, para masatisfied tayo, no, hindi po yan ang satisfaction ng isang Kristiyano. Meron po tayong emptiness sa ating puso na nararamdaman nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Meron po tayong emptiness sa puso natin na hindi po diyan kasya yung bahay, hindi diyan kasya yung asawa mo, hindi diyan kasya, hindi diyan pit yung anak mo. Ang pit lang diyan ang Panginoong Diyos. Kapag yan nalagyan na, yung emptiness mo, na fit yan ng Diyos, yan ay magiging satisfaction mo.
masasatisfied ka. At of course, pag nag-overflow yung satisfaction mo, magbibigay ka ng bukal sa puso mo. Huwag po nating ipunin yung ating pera. Pagkarami-rami sa bangko. Sayang eh. Bangko lang kumikita dyan eh. Pag inilagay mo yan sa bangko, yung bangko pinagkakitaan yung pera mo. Di ba? Alam naman natin yan. Tapos pera mo na, hihiramin mo pa. Samantalang pag ininvest natin sa Diyos, yung ating pananalapi, sabi niya, ibabalik niya sa atin ng siksik, liglig. Hindi lang ilang porsyento yan. Malaki. Kaya mga kapatid, yan ang prinsipyo ko mula nung ako'y naging born again. Mga kapatid, din yung aking prinsipyo. Lagi kong iniisip na ang isang bagay na pinakamaganda ay hindi pa dumadating sa buhay ko. Hanggat ako ay nabubuhay, umaasa ako sa gagawin ng Diyos sa akin. Kaya kung ano yung naririnig ko sa mga mangangaral, yan ay kinakain ng ating espiritu. Balikan natin sila. Kumbaga, bigyan natin sila ng gratuity. Kasi sila yung ginamit ng Diyos. Okay? Kaya kung meron po tayong pagkakataon, magbigay po tayo. Nandiyan po yung ating GCash. Pwede po tayong magbigay sa GCash. Yan po, dalawa po yung GCash nandyan. Isang kay Pastor Balberan at saka kay Pastor Doc Ronald, o kaya kay Doc Ronald. Dalawa po yan. Pwede po tayo magbigay dyan, mga kapatid. Yung GCash na yan. Suportahan po natin ang gawain ng Diyos. Kung paano tayo nun sumusuporta sa ating kalayawan na wala tayong pakinabang. Dito, suportahan natin ang gawain ng Diyos. Kasi ito, sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Nabubuhay tayo ngayon dahil kay Kristo. Ibigay natin yung full support natin dahil mapapakinabangan natin ito pagdating natin sa kabilang buhay. Napakaganda po mandata ng reminder sa atin. Alam niyo, minsan, totoo lang yun, mahirap magbigay. Kasi hindi natin pinapractice. Sabi nga, practice makes perfect. Practicein natin yung pagbibigay. Alam nyo, pag practice mo ang pagbibigay, mapiperfect natin yan. Mapiperfect po natin yan. Di ba? Kanta ka ng kanta kahit hindi maganda boses mo. Habang kumakanta ka, lumalaang gumaganda boses mo. Kahit pa paano, di ba? Ganun po yan. Practicein po natin. Kasi yung mga tao niya na nangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, nag-e-exert po sila ng effort. Biro mo, nagpo-full time sila. Gumawa ng mensahe. Napakahirap po niyan. Napakahirap din i-deliver kung paano ka gagawa ng example, kung paano mo i-deliver yan na para ma-bless ang tao. Na maunawaan nila yung salita ng Diyos. Sabi sila yung mga mouthpiece ng Diyos. So, suportahan natin sila mga kapatid. Kaya, kung meron po tayong pagkakataon, at hindi sabi nga ni Doc Ronald, ang pagbibigay, hindi yan sa amount. Kahit magkano, basta bukal sa puso mo. Mga kapatid, susuklian yan ng Diyos. Lahat ng ginagawa nating kabutihan, hindi yan winawaglit sa isip ng Diyos. Alam niya yan. Kasi minsan, pag nagbigay tayo, gusto natin yung balik, literal din, pera din. No. Tandaan natin ang Diyos, natin pinaglingkuran, nasa kaayusan. Pag nagbigay tayo ng pera, hindi pera ibibigay niyan din sa atin. Kasi alam niya kung paano tayo bibigyan. Halimbawa, nangingi ng 1 milyon. Hindi ka naman sanay humawak ng ganong kalaking pera, ibinigay sa 1 milyon. Aba, siyempre magugulat ka, dami kong pera, gas dito, gas doon. Hindi mo na-manage, wala na yung pera mo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya ganun. Alam niya yung capacity natin, alam niya kung paano tayo bibigyan, na hindi tayo maguguluhan kung paano i-manage yung kanyang ibibigay. Okay? Kaya, mga kapatid, pag nagbigay tayo, huwag na tayo mag-expect na bibigyan tayo ng Diyos ng ganun din. Expect natin, pag nagbigay tayo, yung Diyos, bibigyan tayo sa tamang paraan. Kaya kung na-bless kayo sa pangaral ni Doc Ronald, hindi po tayo naghamon dito, no? Hindi po tayo naghamon. Nire-remind po natin. Katulad din siya, ni Apostol Pablo, hindi ko na kayo kailangan hamunin. Kailangan pagdating ko dyan, nandyan na, ka-ready na. Para wala na masyadong usapan, di ba? Yun yung bukal sa pusong pagbibigay.
Okay? Kaya napakaganda po ng isang tao kapag giver ka. Hindi ko naman po sinasabing giver ako, pero mga kapatid, practicein po natin ay yung pagbibigay sa tulong po ng gawain natin para lumawak po yung ating gawain. Hindi lang po tayo dito sa online, makapagpatayo po tayo ng mga churches sa bawat bayan na gusto natin puntahan. At of course, para makatulong po tayo sa ating mga lingkod. Halimbawa, nagkaroon ng karamdaman, hindi tayo nanghihingi na para tayong, di ba, ganito, pengi kami, ganito, kasi may sakit. Hindi po yan ang prinsipyo ng isang church. Kailangan po may sarili tayong pondo, pinopondohan po natin yung ating mga manggagawa para pag nagkasakit sila, meron tayong pambili ng gamot at tulong sa kanila. Hindi lang po sa ating mga manggagawa, sa mga member po natin, pwede po tayong tumulong. Kaya, ayun po yung ating GCash, naka-flash po yan dyan sa screen natin, ihulog nyo yan po kung magkano gusto nyo. Halimbawa, naghulog kayo ng 1,000, 500 sa mga ngaral, 500 doon sa ating pondo, doon sa fund po natin. Kasi marami pong manggagawa ang umaasa na alam naman natin na lahat ngayon gumagalaw pera. No? Hanggat nabubuhay tayo sa daigdig na ito, wala pa tayo doon sa kabilang buhay, kailangan natin yung pananalapi na yan. Kasi yan yung ano rito, kumbaga yung trending yan. Hindi natin pwedeng iwasan yan. Kaya mga kapatid, suportahan po natin ang gawain ng ating Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman, ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat
Tayo po yung manalangin. Mapagpala naming Ama, salamat po sa amin pong natutuhan ngayon na inyong mensahe mula sa Apostol Pablo kung paano ho kami maging matuto, magbigay ng masaya, hindi sa pilitan, bukal sa loob, sa mga nangangailangan at lalong-lalo na sa inyong banal na gawain. Panginoon, isanctify niyo po ang aming puso at patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang, lalo na sa aming pagdadamot, Panginoon. Turuan niyo kami kung paano ho maging great giver, may mapagbigay na may pag-ibig kagaya po ninyo sapagkat kami inyong mga anak. Salamat po sa programang ito. Salamat po sa mga kaibigan, mga nanonood sa aming programa ngayon. I-bless niyo po sila, Panginoon. At sila po ay inyong pagpalain sa kanilang ginagawang pananampalataya at panonood sa programa ito. At may aming dalangin sa pangalan po lamang ng anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Okay. Salamat, Pastor Brax. Maraming salamat. Thank you rin, Doc. Hanggang sa muli, makita-kita po tayo. God bless.